Ang mga product ng bees talagang napaka-bisa ng mga medicinal properties niya. Yung honey ng stingless bee is mas mataas yung quality at mas maganda ang medicinal value. Ang journey namin sa beekeeping is nag-start. Merong mga nakita ko na product na naging part ng life ko, like yung mga propolis tincture na ginamit sa skin asthma ng aking daughter, which is napakamahal. Naisip ko may mga potential talaga yung bee products na gamitin para sa mga may health issues. So yun yung nagbigay sa akin ng enthusiasm na mag-enter sa beekeeping world. Ang mga bees po dito sa HN ay galing lang din dito sa mismong HN. So meron po kami dito sa right side ko na untouched forest na nandyan po galing yung mga stingless bees dahil po siya ay endemic dito sa atin sa Mindoro. Pag nag-set up ka ng beehive, importante sa lahat ay mag-create tayo ng bee pasture, foraging ground ng bees. Doon sila kumukuha ng nectar at pollen para sa kanilang products. Enough lighting, yung dappled sunlight, and then may water din kasi nangangailangan din ng water ang mga bees. Siyempre po, yung sheltered area, kasi kagaya nito sa akin, may sheltered area siya. Ang mga bees during the typhoon, kasama din siya sa nasasalanta. Bawat isang bees ay nangangailangan ng magkakaibang setup. Kagaya nung pukyutan, siya ay wild. Hindi mo siya nadodomesticate. Hindi mo siya pwedeng ibahay kasi siya ay from the wild na hindi mo naman siya kailangang ibahay. Stingless bees, yung kaya mo siyang itira sa mga bao, sa bamboo, at sa box. Iba-ibang klase ng bees, ay iba-iba rin ang lalagyan. Dapat ino-observe mo kung ano ang growth ng kanilang brood para makagawa ka ng bahay na mas maayos para sa kanilang development. Nandito po tayo sa HN Organic Farm na site ulit. Isang site ito dito. Mag-i-split tayo at the same time mag-harvest ng honey. Importante po na may protection, so gamitin natin yung ating protection or bee veil. Maglalagay tayo ng frame sa ibabaw nitong isang hive dito. So importante na palabasin muna natin yung kanyang mga guard bees. So ito papatungan natin siya ng super. Yung super, doon niya ilalagay yung mga honey niya sa super. So, ito yung tinatawag na super. So, ito, pwede mo siyang butasin lang dito kasi meron talagang butas yan na tinatakpan nila once na nag-ano sila para lumabas dito yung mga bees. Tapos, itong super na to, dito siya mag-extra na honey. So, yun yung tatanggalin mo. So, yun yung iha-harvest. So, ito, pinatungan ko siya ng bao actually kasi nakita ko na meron na siyang siopaw dito. Wala akong makuhang super during the time. So, pinatungan ko siya. I-check natin yung bao kung ano nangyari. So, ngayon, meron siyang mga propolis. Ito is propolis. Mga propolis. Tapos, yung ito, honey pots yan. So, may mga honey pots. May mga open pa na honey pots. So, ibig sabihin, hindi pa siya ripe honey. Tapos itong side na to, ito mga bee bread. Ito yung mga bee bread na mixture yan ng nectar from the plants at saka yung pollen galing sa male na flowers. Itong ating mga stingless bees, sila ay mas matibay sa mga peste sa kanila kasi sila ay naglilinis ng isa't isa So malinis ang mga native na bees. So mas less yung pest management at less din yung attack ng predator sa kanila. Sa production naman ng honey, depende sa season. May time na every 2 weeks lang makakaproduce ka na kasi maraming masyadong bulaklak. Pero may time naman na 3 months na, minsan wala ka pang na-harvest. Minsan 6 months na, hindi pa rin puno yung mga hive. Kasi depende sa season ng mga bulaklak at depende rin sa weather. Kasi pag tag-ulan, wala ka talagang ma-harvest kasi pagkain nila, kinakain nila yung kanilang na-harvest na yun Ang best time na pag-harvest ng honey is during this timing, yung mga mainit.
Kasi ang honey is hygroscopic by nature. Nag-absorb siya ng moisture from the air. So, ngayon, kailangan hindi maulan, proper timing ay yung mainit, dahil meron tayong sinusunod na PNS, yung Philippine National Standard sa pag-harvest ng honey, which is kailangan ma-reach mo yung mga moisture content ng mga honeys na pinuproduce mo. So, yun yung right timing ay itong mainit na araw. Napakaraming magagawa ka dun sa honey. Aside from, syempre, yung nangangailangan yung mga may medical issues, ay meron din yung propolis, yung bee bread. Walang tapon sa kanila, as in walang sayang dun sa mga nasa loob ng beehives. Yung propolis, pwede mo siyang gamitin as a propolis tincture. So, pwede mo siyang gamitin sa sabon, sa toothpaste, etc. So, napakarami. Yung wax naman, pwede mo siyang gawing candle na ionizer. Pag sinindihan mo yung candle na lumilinis yung hangin, kasi beeswax ang gamit mo. Itong stingless bees is kailangan mo ng knife lang. Yung tools na ginagamit mo rin sa mga honeybees ay magagamit mo rin sa kanila. Ginagamitan lang natin siya ng pausok para sa calming effect niya. Hindi mo na siya masyadong kailangan ng mga special tools para sa pag-harvest. Sa aming mga beekeeper, 1 year yung aming tinatalaga na expiration date niya. Pero sa totoo lang, wala namang expiration talaga ang honey. Okay, pero for the reason nga yung ang handling mo is hindi maayos, talagang dapat ay 1 year lang para yung fermentation is ma-adapt mo. Na-practice namin dito is talagang magpaka-organic ka talaga, as in organic. Yung mga repellent namin, yung mga present kong mga dahon-dahon, yung kakawati para sa kuto ng manok mo, mga penerment na curry leaf para sa spray sa mga talong. So yung ginagamit namin is natural, all natural. So yun siguro yung masasabi kong best practice na may contribute namin sa nature dito sa Mindoro.